Yo, what's up sa inyo lahat? Boss Amo is in the house at syempre welcome na naman sa ating panibagong video. So ngayon mga bossing, yung KYC natin is over na, wala na. Tapos na ang bakbakan, tapos na ang digmaan sa Pi, but still nagra-run pa naman din yung ano niya, yung mining. So, kamusta ang lahat? Kamusta kayo? Kasi ako, I'm not okay with this, no? Parang I think there's something in this platform dito sa Pi kasi hindi man lang tayo, ay ewan ko, basta ang daming ano, panoorin na lang natin to hanggang dulo. Let's go! So ayun na nga mga bossing, no, ang daming nagre-reklamo. Nako po, sobra-sobra. So ngayon, araw is March 14. Happy Pi Day pa rin kahit ganon ang nangyayari sa atin, no? No? Kumusta ka? Kumusta tayong lahat dito sa Pi Network, no? Ang tagal kong nawala mga bossing kasi nagti-training ako sa, thank you for calling. Ayun, nag-a-apply tayo ng ganon. Kaya nagti-training ako ng 4 days kaya hindi ako nakapag-upload ng video sa inyo. Digmaan yung nangyayari sa amin doon, back to back, binuakay, basagan talaga ng English, pero it's all goods in the hoods na naman and we're back again dito sa ating pag-uusapang Pi Network, okay? So, kumusta kayo mga bossing? Alam ko naman na video dihado kayo o parang nawawalan kayo ng gana. Ganon din ako mga bossing. Ito kukuwento ko sa inyo ano yung nagiging simulat sa poll. Simulat sa poll talaga dito sa Pi Network. Ito yung nagiging karanasan ko Noong nagkaroon ng mining ang Pi Network way back, kasi nag-start ako 2019 nata ako nag-start na nito ng Pi. Tapos ini-introduce ko sa inyo yung Pi Network, 'di ba? Pinapakilala ko sa inyo kahit ano pa yung kahit anong nangyayari, kahit anong pambabash, mga salita na naririnig ko way back then sa Pi Network. Hindi lang, tinanggap ko lang yan talaga. Parang pinapalabas ko lang sa kabilang tenga ko. Ganon. And then after nan mga bossing, tumagal lang tumagal, marami siyang mga features, pinapakilala ko pa rin sa inyo hanggang sa makilala ng iba, ng buong mundo ang Pi Network, no? So ngayon, nagkaroon na siya ng value, ganyan. Pero way back then mga bossing, yung first migration, nakakuha ako nun mga bossing, 900 plus yung nakuha kong Pi Network. Maniwala kayo sa akin. Pero ang nangyayari doon mga bossing, nawala. Kumbaga, may nag-withdraw sa account ko. Meron ako dyan isang followers, ayaw niya maniwala. Sinabi niya, hindi kami pinanganak kahapon, bossing. Pucha, kung alam nyo lang kung gaano ako kadismayado sa sarili ko nung time na yon. Parang nawawalan ako ng gana. Isipin mo, 900 and then that time, wala pang value. Ang tanging mga ano lang nun is yung mga bumibili lang talaga sila ng, ayun, yung bumibili lang talaga na, bibiling ko yung ano mo, parang person to person lang yung mangyayari na pagbili. So, hindi sila, yung mga iba ko followers hindi na naniwala kasi daw, ganyan daw, malaki na daw kinita ko sa Pi. Wala akong kinita sa Pi mga bossing. Tanging kumikita lang ako sa YouTube channel ko. Yung ito lang, paggagawa ng video. Siyempre nandiyan kayo nanonood Then after nyan mga bossing, yung second migration mga bossing, 738 Pi ang binigay sa akin. Ang nangyayari, kasi nagpalit na ako ng wallet nun mga bossing nagpalit na ako ng wallet nun. Nawala pa rin. Na-sweep na naman sa account ko. Bali 1,500 plus na sana yung Pi ko. Sa totoo lang mga bossing, 1,500 sana yung Pi tokens ko. And then nawala pa rin. Hindi ko alam kung anong nangyayari dito kay Pi Network. And then after nyan mga bossing, eto yung last migration nila ngayon. Ang makukuha ko 64. I don't know kung kailan to nila i-release doon sa wallet. Kung mangyayari yan, kung may date pa, unahan na lang kami nito kung sino una makapag-transfer nito, no? Kaya yung mangyayari, wala tayong magagawa talaga Tapos ngayon yan mga bossing, ang tanong ko lang, modus ba to? Pi Network community? Bakit? Wala man lang kayong OTP. Sinabi ko na yan noon pa talaga na maglagay kayo ng kahit OTP. May sinasabi dyan ng mga followers ko na, hindi mo kailangan ng OTP. Bago ka ba? Lahat ng e-wallets, bank account, bossing, every time na mag-transfer ka ng mga pera mo, cash mo, mga tokens mo, kailangan ng OTP. Yan yung pinaka-source, pinaka-key na hindi magagalaw yung ano mo, yung pera mo, mga tokens mo. Kahit saang crypto ka pupunta, kailangan ng OTP. Bakit? Kasi yan lang yung numbers na kung alam na ng nag-hack sa'yo, yung numbers na yan, malamang mawi-withdraw niya yan. Pero kung hindi, wala siyang magagawa dyan.
Lalo na't hindi niya hawak yung ano mo, email address mo, 'di ba? Ang nangyayari kasi ngayon dito mga bossing, gumagamit daw yung mga hacker ng yung ano, yung Swift daw kasi kahit yung wallet address lang daw ng ano mo, pag malalaman nila yan, ilalagay lang daw nila yan doon and automatic. Masu-Swift talaga yan. Alam nyo bakit? Walang OTP yung Pi Network mga bossing. Ang dami kong naririnig sa iba't ibang GC mga bossing na nagaganon yung account nila nung nagkakaroon na ng value. Siguro mga pagpapalagay natin 10% na nagmamining sa buong mundo na ganun yung wallet nila. So ang tanong ko, modus ba to Pi Network team? Kung hindi ito modus, bakit hindi nyo man lang finix yung ganitong ano? Hindi nyo man lang finix. Hindi man lang kayo nag-fix ng ganitong ano na kailangan natin to lagyan ng OTP. Kasi kung una pa lang, kung nilagyan nyo yung OTP niyan mga bossing, nako, hindi basta-basta magagalaw yung tokens namin. Siguro hanggang ngayon, kahit ilang dekada pa yan dadaan, hindi magagalaw yan. Kasi may OTP na ano mag-a-appear pag kung sakaling i-withdraw mo, ipapasukin mo yung account ko, malalaman mo ba yung OTP na sinisend sa phone number ko, sa email ko? Kasi wala ka namang ganun, di ba? Dapat meron ganun. Mga bossing, maniwala kayo sa akin, kahit saan trading platform tayo pumunta, marami na din ako miniminang mga tokens simula pa sa core, ano-ano pa yung tomato, ang ganyan. Kailangan ng OTP mga bossing pag nag-transfer, pag naglipat na tayo talaga, pag nag-TGA na, kailangan ng OTP. Yun yung pinakasusi dyan. Pero yung Pi Network, wala. Kaya nga, hindi wala sa isip ko na nagkakaroon to ng inside job. Inside job nangyayari dito mga bossing. Kasi tutuusin mo halos lahat ng mga pioneers dito sa Pi Network hindi na pag-KYC. Tamad-tamad yung mga Pi Core team. Sinasabi ko sa inyo. Napakatamad nila. Bakit? Ang dami kong mga followers, subscriber dyan sa YouTube, mga bossing, na hindi man lang nagalaw yung ano nila, kahit anong gagawin nilang strategy. Kahit yung mga pinantuturo ko pa sa kanila, yung kadalasan pa nga dyan is nagkamali na nga sila, pero wala pa ring fix kasi kahit gumagawa na sila ng paraan para maayos yung ganung problema nila, hindi pa rin naaayos ng Pi Core team. So ngayon, ano nang gagawin natin? Wala na tayong magagawa. Tapos na yung ano, ang gagawin na lang natin dito mga bossing, kung sakali is kung may pera kayo, invest what you can afford to lose na lang talaga. Kasi ako mga bossing, nag-uumpisa na akong bumili kasi habang ano pa lang siya, habang mababa pa lang yung presyo. Kasi hindi ako nakahabo. Wala talaga akong na ano. Ewan ko lang itong 64 na ano, yung 64 na token ko na parating daw ko no, kung talagang mapupunta to sa wallet ko. Tingnan mo. Tapos mga bossing, yung unverified balance ko na 27,264. Ito, papakita ko sa inyo. Yan yung ano ko. Yan na lang, yan yung ano niya ngayon. Yan yung tawag dito, yan yung mapupunta sa wallet ko. Kung makikita nyo, 64. Yung 738, yun yung second migration. Wala yan, hack yan lahat. Pati yung 900, hack din yan. Ang mapupunta sa wallet ko, 64. So kung sino yung ano sa akin, paunahan na lang tayo after nitong ano. So, tingnan nyo, yung ano, okay yan lahat mga bossing. Okay yan lahat ang aking ano. Okay yan, walang ano yan. Okay yan siya lahat. Walang tawag dito, walang ano yan. Pero hindi ko alam kung kailan nila to i-release. So, titingnan na lang natin to. Saan ba to makikita? Titingnan na lang natin dito kung kailan nila to ibibigay tong ano, kasi sabi nila another 14 days. sabi na, natatawa ako dito. 'Di ba? Tapos na yung KYC. Sorry. Ang mangyari na dito is another 14 days na naman. Another 14 days. In-expect ko kasi dito mga bossing, itong transferable ko na to is nasa 200 kasi 198 yun eh. Yung nga nagiging 64 na lang. Kumbaga natatawa na lang talaga ako. Ano ba nangyari sa atin Pi Network? So ayun lang mga bossing, no? Wag naman kayo masyadong madismaya. So kung hindi tayo nag-click, bawi tayo dun sa Mera Network. May Mera Network tayo mga bossing. Hanapin nyo yung video ko na yan. Babawi tayo, alam ko, mag-click din tong Mera Network. Doon tayo mag-focus Siguraduhin nyo lang na ipanalo din natin. Antay naman tayo mga 2 to 3 years sa Mera Network kasi alam ko good din tong ano nila na to eh. Parang medyo stricto. Sorry. Ang Mera Network mga bossing is medyo stricto siya. Hindi siya kagaya ng Pi Network na although malaki naman na inutulong ni Pi Network sa akin kasi gumagawa ako ng video. Pero ano matatawa ako talaga kay Pi Network. Parang pinapabayaan lang tayo na sige magmina ka dyan kasi pagdating ng araw kami lang din naman yung ano dito. Pero well anyway, wala. It's a win-win situation din naman. So congrats na lang dun sa mga pumaldo talaga. Kasi ako kahit gumagawa ako ng content dito, hindi ako pumaldo. Dito sa ano na to. So mag-aantay na tayo kailan nila ibigay to sa ano na to. Kailan nila ibigay tong tawag dito, itong tokens na to. So mga bossing, think positive na lang ha. Huwag na lang tayo masyadong kung meron tayong
kung meron tayong tawag dito, kung meron tayong pang-invest, kasi alam ko for the future, magiging kompetensya to si Pi Network ni Bitcoin eh. Kasi pumasok na siya sa top 6 ata, nasa top 6 na siya ngayon. So, invest what you can afford to lose na lang mga bossing. Kung may trabaho kayo, huwag mo naman kayo masyadong ma-stress. Pagdating sa Pi Network, kung meron kayong Pi Network, huwag masyadong ma-stress. Hayaan nyo lang. Kasi ako, nag-i-invest ako 500 kada sahod ko. Tinatapyasan ko yung sahod ko 500. Yun, tapos pinapasok ko sa GCash and then ayun, tinatransfer ko na dun sa mga sa trading platform dun. Ayun, unti-unti lang ako bumili, mga 4 na piraso. At least doon sa pinagpasukan kong safety yun. Kasi ilang taon na ako nagti-trade dun sa platform na yun. Ang gamit ko palang platform is OKX. Sa OKX ako nagti-trade kasi wala namang Binance. Dati Binance, tas OKX, MXC Global. Yan lang yung ko. Yan yung ako nag-hold ng mga tokens. Yan ako bumibili. Tas yan. Kumbaga investment ko na lang din yan for the future, no? So kung gusto niyo mga bossing, gayahin niyo na lang din yung strategy ko kung gusto niyo. Pero sa ngayon, medyo parang dismayado tayo sa nangyayari kay Pi Network. Pero antayin niyo na lang mga bossing kung sakaling kung may mga date na o hours na yung niya diyan, banatan niyo na lang. Anuhin niyo na lang, lagyan niyo, niyo na lang. Antayin niyo na lang kung kailan darating. Tapos depende na sa inyo kung ibebenta niyo o hindi. Pero para sa akin mas maganda kung i-hold niyo na muna mga bossing. Antayin niyo kahit mga 3 years, 4 years. Ako kasi yung hold ko ngayon nasa 13 piraso lang na Pi. Nasa pero 1,000 plus na siya kasi malaki na yung value niya ngayon eh. Nasa halos magwa 100 So yun lang mga bossing, no. Thank you so much sa panonood mga bossing. Huwag kayo masyadong ma-stress. Meron pa tayong ipapakilala sa inyo mga imimina ng mga crypto tokens, hindi naman mawawala hindi naman dito tayo magtatapos eh. Kumbaga lesson learn na lang natin to. So kumbaga ito yung beginning ng ating pagmimina. So meron pa tayong Mera Network mga bossing. Magmamine kayo ng Mera Network. Hanapin ko yung video ko na yan mga bossing. So yun lang mga bossing. At bago lang lahat mga bossing, baka naman patulong naman ako sa inyo mga bossing, sa mga sulit kong supporters, mga boss amo ko dyan, na i-follow nyo naman yung yung isa kong dyan, yan yung ML ML na content mga bossing. YT Wokong, yan, lagay ko na lang sa screen yan. Follow nyo naman mga bossing. Yan, malaking tulong na din yan. Kung gusto nyo mag-ML, maglaro tayo, doon ako magla-live. Thank you so much mga bossing. Salamat sa inyong lahat. And think positive lang always mga bossing. Hindi pa naman natatapos ang lahat dito eh. Hayaan nyo, gagabayan ko kayo, papaldo at para magpapaldo tayo. Alam ko sa inyo, maraming nakasabay din sa mga videos ko na pumapaldo na rin kahit paano kumikita na rin. So yun lang mga boss amo. Thank you so much sa suporta. Follow nyo na lang din yung Facebook, yung YouTube ko na yan. Malaking thank you sa pag-follow na yan. And then ayun, mahal na mahal ko kayong lahat mga boss amo. Alam niyo naman, kayo lang yung lakas ko sa pagdating dito sa paggagawa ng content. 'Di ba? Dati hindi na ako nagko-content, pero dahil sa inyo, ang dami yung nagko-comment. Ayun. Sige, tuloy tayo. Ayan. Thank you so much mga bossing, and ayan. God bless sa inyong lahat and peace out.